sa pinakadulo ng baryo ng San Jose, kung saan ang mga kabahayan ay unti-unting nilalamon ng luntiang damuhan at ang mga daan ay nagiging makitid na pilapil, nakatayo ang isang payak na kubo na yari sa kawayan at pawid. Doon naninirahan sina Aida at Roque, mag-asawang halos hindi napapansin ng mundo, sapagkat ang kanilang buhay ay umiikot lamang sa araw-araw na pakikibaka para sa pagkain at kaunting ginhawa. Ang kubo ay may iisang silid, may lantad na dingding na dinaraanan ng hangin at ulan, at sahig na lupa na matagal nang tinatakan ng kanilang mga yabag at paghihirap. Si Aida ay isang babae na payat ngunit matibay ang tindig. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa kakahawak ng palay, panggatong at mga kasangkapang bukid. Ang kanyang mukha, bagamat may bakas ng pagod, ay may taglay na katahimikan at pananalig na tila ba hindi kailanman natitinag ng kahirapan. Si Roque naman ay isang lalaking tahimik at masinop. Ang katawan ay hinubog ng mahabang oras ng pag-aararo at pangunguha ng kahoy sa gubat. Sa kanyang mga mata ay naroroon ang malalim na pag-aalala sa kinabukasan. Subalit kasabay nito ang pag-asang hindi tuluyang namamatay. Ang kanilang kabuhayan ay simple at kapos. Si Roque ay nagbubungkal ng maliit na parsela ng lupang hindi kanila, inuupahan lamang sa kapalit ng kalahati ng ani. Kapag tagtuyot, walang aning makuha. Kapag tag-ulan, binabaha ang palayan at nalulunod ang palay. Si Aida naman ay naglalako ng kaunting gulay at halamang gubat sa palengke. Kadalas ay nauuwi sa palugi sapagkat mas marami ang nagtitinda kaysa bumibili. May mga araw na ang kanilang hapunan ay kanin na may asin o di kaya'y lugaw na tinimplahan lamang ng luha at pagtitiis. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang paggalang ng mag-asawa sa gubat ng San Jose. Para sa mga taga-baryo, ang gubat ay hindi lamang pinagkukunan ng kahoy at pagkain, kundi isang lugar na may sariling hininga at hiwaga. Maraming matatanda ang nagbababala na huwag basta pumasok sa kailaliman nito, sapagkat may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. May mga kwento ng mga nawawalang mga ngahoy, ng mga ilaw na gumagala sa gabi, at ng mga hayop na tila ba may isip na parang tao. Lumaki si Roque na nakikinig sa mga kwentong iyon. Ang kanyang ama, na isa ring magsasaka, ay madalas magsabi na ang gubat ay may batas na hindi nakasulat. Kung papasok ka ng may masamang hangarin, lalabas kang luhaan. Kung papasok ka ng may paggalang, maaari kang pagkalooban ng biyaya o aral. Dahil dito, tuwing pumapasok si Roque sa gubat upang mangahoy o maghanap ng halamang gamot, lagi siyang tahimik, maingat at may dalang dasal sa puso. Isang umaga ng tag-araw, bago pa sumikat ang araw, nagpasya si Roque na pumasok ng mas malalim sa gubat kaysa dati. Kulang na ang kanilang supply ng bigas at may utang pa sila sa tindahan ng baryo. Habang natutulog si Aida, tahimik niyang kinuha ang kanyang itak at bayong. Lumabas siya ng kubo na ang tanging kasabay ay ang malamig na hangin at ang tila bulong ng mga dahon. Sa kanyang paglalakad, napansin niya na ang gubat ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga ibon ay bihirang umitaw at ang mga insekto ay hindi maingay. Ang liwanag ng umaga ay sumisingit sa pagitan ng mga sanga, lumilikha ng mga aninong parang gumagalaw. Sa bawat hakbang ni Roque, dama niya ang bigat ng responsibilidad at ang pananabik na may makuhang kahit kaunting biyaya. Habang siya'y nagpapahinga sa lilim ng isang matandang puno, napansin niya ang kakaibang bakas sa lupa. Hindi ito tulad ng bakas ng karaniwang manok o hayop sa gubat. Mas malinaw, mas bilog, at tila ba may sariling direksyon. Sinundan ni Roque ang bakas na iyon, hanggang sa marating niya ang isang bahaging hindi niya pa kailanman napupuntahan. Doon, sa isang masukal na damuhan na napapalibutan ng matatandang puno, nakita niya ang isang manok na kakaiba ang anyo. Ang balahibo nito ay hindi karaniwang kulay, hindi puti, hindi itim,
at hindi rin pula, kundi tila ba pinaghalong ginto at abo, kumikislap sa liwanag ng umaga. Ang mga mata nito ay maliwanag at tila may talinong higit sa karaniwang hayop. Hindi ito tumatakbo palayo nang mapansin si Roque, bagkus ay nanatiling nakatingin. Waring sinusukat ang kanyang katauhan. Nanlaki ang mga mata ni Roque at ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga hayop na hindi basta-basta, mga nilalang na maaaring magdala ng biyaya o kapahamakan. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ilang sandali pa, biglang tumalikod ang manok at pumasok sa mas masukal na bahagi ng gubat. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinundan ito ni Roque. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila ba may puwersang humihila sa kanya pasulong. Ang kanyang mga paa ay gumalaw na parang may sariling isip, at ang kanyang isipan ay napuno ng kakaibang pakiramdam ng pananabik at takot. Huminto ang manok sa tabi ng isang malaking puno na may malapad na ugat. Doon, sa pagitan ng mga ugat at damuhan, may nakita si Roque na isang pugad. Sa loob nito ay may isang itlog na hindi pangkaraniwan. Ang balat nito ay makintab, tila bayari sa perlas, at may banayad na init na nagmumula rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Roque na parang huminto ang oras. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatingin sa itlog at sa manok na tila nagbabantay. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit walang sagot. Alam lamang niya na ang sandaling iyon ay may dalang pagbabago na hindi niya pa nauunawaan. Sa huli, marahan siyang umatras, iniwang hindi ginagalaw ang pugad, at tahimik na bumalik sa daan pauwi. Dala ang bigat ng isang lihim na magsisimula pa lamang magbukas ng kanilang kapalaran. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niyang gising na si Aida, abala sa paghahanda ng kaunting almusal. Tiningnan siya nito at napansin ang kakaibang anyo sa kanyang muka, ang halo ng takot at pagkamangha. Hindi pa nagsasalita si Roque, ngunit alam niyang ang gubat ng San Jose ay nagbukas ng pinto sa isang landas na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Magdamag na hindi nakatulog si Roque. Ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang pag-uga ng mga dahon sa labas ng kubo ay tila ba may dalang bulong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ang anyo ng manok na may kumikislap na balahibo at ang itlog na parang perlas ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Ramdam pa rin niya ang kakaibang init na nagmumula sa pugad at ang titig ng manok na tila ba may sariling kalooban. Sa tabi niya, mahimbing ang tulog ni Aida. Ang kanyang paghinga ay banayad at sa liwanag ng gasera ay makikita ang pagod na bakas sa kanyang mukha. Nais sana ni Roque na sabihin agad ang kanyang nakita, ngunit may pumipigil sa kanya. Hindi niya alam kung takot ba iyon o paggalang sa hiwagang nasaksihan niya. Sa kanyang dibdib ay may halo ng pananabik at pangamba, sapagkat alam niyang hindi basta-basta ang mga bagay na nagmumula sa kailaliman ng gubat. Pagsapit ng umaga, bago pa man tuluyang magising ang baryo, pumangon si Roque at lumabas ng kubo. Umupo siya sa maliit na bangko sa may pintuan at minasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Ang liwanag ay dahan-dahang bumabalot sa mga palayan at kabahayan, at ang karaniwang ingay ng mga manok at tao ay nagsisimula ng marinig. Sa kabila ng pamilyar na tanawin, pakiramdam niya ay may nagbago. Ang mundo ay tila ba mas mabigat, mas makahulugan. Lumapit si Aida sa kanya, may dalang tabo ng tubig. Napansin niya ang lalim ng iniisip ng asawa. Sanay na siya sa katahimikan ni Roque, ngunit iba ang anyo nito ngayong umaga. May bakas ng pag-aalala at pagkamangha na bihirang-bihira niyang makita. Hindi agad nagsalita si Roque.
Pinagmasdan muna niya ang mga kamay ni Aida na puno ng galos at bitak, patunay ng mga taong ginugol sa trabaho at pagtitiis. Sa wakas, dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ang mas malalim na pagpasok niya sa gubat, ang kakaibang katahimikan, ang bakas sa lupa, ang manok na may balahibong kumikislap, at ang itlog na hindi pangkaraniwan ng anyo. Tahimik na nakinig si Aida. Hindi siya sumingit o nagtanong. Habang nagsasalita si Roque, unti-unting nagbago ang kanyang mukha mula sa pag-aalala patungo sa pagkamangha at sa huli ay sa isang uri ng paggalang. Lumaki rin siya na may mga kwento ng gubat, ng mga nilalang na hindi dapat malitin at ng mga biyayang ibinibigay lamang sa mga marunong rumespeto. Matapos ang kwento, nanatiling tahimik ang dalawa. Ang hangin ay tila ba mas mabigat at ang liwanag ng araw ay parang may dalang paalala. Alam nilang pareho na ang nakita ni Roque ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Hindi ito dapat basta ikwento sa iba, sapagkat ang mga lihim ng gubat ay may kapalit kapag ipinagsigawan. Lumipas ang mga araw na tila ba walang nagbago sa kanilang buhay. Patuloy ang pagtatrabaho ni Roque sa bukid at si Aida ay naglalako pa rin sa palengke. Subalit sa bawat pagdaan ng oras, ang isipan ni Roque ay palaging bumabalik sa gubat. Sa tuwing siya ay papasok upang mangahoy, hinahanap ng kanyang mga mata ang bakas ng manok, ngunit hindi na ito muling nagpakita. Isang hapon, habang pauwi si Roque, napansin niya ang kakaibang liwanag na sumisilip mula sa direksyon ng gubat. Hindi ito tulad ng karaniwang sinag ng araw. Mas banayad ito, mas mainit sa pakiramdam, at tila ba may himig na hindi naririnig ng tainga, ngunit dama ng dibdib. Huminto siya sa kanyang paglalakad, at sa sandaling iyon ay naalala niya ang itlog. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niyang si Aida ay may hawak na isang bagay na natatakpan ng lumang tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Marahan niyang inalis ang takip, at doon sa kanilang payak na hapag ay nakapatong ang itlog na makintab at tila ba may sariling liwanag. Hindi nila alam kung paano ito napunta roon. Walang bakas ng paa, walang sirang dingding, at walang kahit anong palatandaan ng pagpasok ng kung sino man. Ang itlog ay naroon lamang, mainit at buo, parang kusang lumitaw. Sa sandaling iyon, alam ng mag-asawa na ang hiwagang nagsimula sa gubat ng San Jose ay tuluyan nang pumasok sa kanilang buhay, at ang kahirapan nilang kinagisnan ay unti-unti nang haharap sa isang pagbabago na hindi nila kailanman inakala. Magdamag na nakapatong sa gitna ng kanilang kubo ang itlog, tila isang pusong tumitibok sa katahimikan. Ang liwanag nitong banayad ay hindi nakakasilaw, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang init na umaabot sa balat at sa loob ng dibdib. Umupo sina Aida at Roque sa magkabilang panig ng hapag, kapwa tahimik, kapwa nagbabantay, na parang may sagradong tungkulin na hindi kailangang ipaliwanag. Hindi nila hinawakan ang itlog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. May mga bagay na kusang dumarating at kusang hinihingi ang tamang oras. Sa bawat sandaling lumilipas, nararamdaman nila ang presensya ng isang hiwagang mas matanda kaysa sa kanilang mga pangarap at mas mabigat kaysa sa kanilang mga paghihirap. Pagsapit ng gabi, humina ang hangin at tila ba nagbago ang tunog ng paligid. Ang mga kuliglig ay nagsitahimik at ang mga dahon ay hindi na gumalaw. Ang dilim sa labas ng kubo ay mas makapal, subalit sa loob ay may liwanag na sapat upang makita ang bawat hibla ng kawayan sa dingding. Ang itlog ay nanatiling tahimik, ngunit ang init nito ay bahagyang lumalakas, parang humihinga. Lumuhod si Aida sa sahig na lupa at marahang nagdasal. Hindi ito mahabang panalangin, kundi payak na pagsusumamo, nagabayan sila sa kung anumang layunin ng biyayang dumating. Si Roque naman ay nanatiling nakaupo. Ang mga kamay ay magkasalikop. Ang mga mata ay hindi inaalis sa itlog. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang alaala ng gubat, ang manok na kumikislap,
at ang titig na tila ba nagbigay ng pahintulot. Lumipas ang ilang oras na tila walang galaw. Subalit sa gitna ng gabi, may narinig silang marahang tunog, hindi mula sa labas kundi mula mismo sa hapag. Isang halos hindi marinig na pag-igkas na sinundan ng bahagyang panginginig. Hindi sila nagkatinginan. Pareho nilang alam na may nagsisimula. Ang itlog ay unti-unting nagbago ang kulay. Mula sa perlas na puti, ito'y nagkaroon ng bahid ng ginto na parang sinag ng araw na nakakulong sa loob. Ang init ay lalo pang lumakas at ang liwanag ay sumabay sa bawat munting galaw. Hindi ito marahas o biglaan. Bagkus, ito'y maingat at dahan-dahan na tila ba sinusunod ang isang sinaunang ritmo. Hindi nagtagal, huminto ang paggalaw. Ang liwanag ay bumalik sa dati nitong banayad na anyo at ang init ay naging pantay. Napaupo si Aida sa tabi ni Roque. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit kontrolado. Alam nilang ang unang gabi ng pagbabantay ay hindi pa wakas, kundi simula lamang. Pagsapit ng umaga, napansin nilang may bakas ng manipis na lamat sa ibabaw ng itlog. Hindi ito bitak na nagbabanta ng pagkabasag, kundi isang guhit na parang guhit ng panahon sa isang sinaunang bato. Hindi nila ito hinawakan. Sa halip, iniligpit nila ang hapag at nagpatuloy sa kanilang araw, dala ang lihim na hindi dapat ipagsigawan. Sa palengke, napansin ni Aida na may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi dahil sa kanyang paninda, kundi dahil sa kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na tila ba sumasalamin sa hiwagang nasa kanilang kubo. Si Roque naman ay nakaramdam ng bigat sa hangin habang nagbubungkal ng lupa na parang may mga matang hindi nakikita na nagmamasid. Pagbalik nila sa bahay, nandoon pa rin ang itlog, mas mainit ng kaunti at ang lamat ay bahagyang lumalim. Sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang biyayang dumating ay may hinihinging pagtitiyaga at pananahimik. At habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga puno ng San Jose, alam nilang ang susunod na mga gabi ay magdadala ng mas malinaw na tanda ng kapalarang, unti-unti nang bumubukas sa harap nila. Sa mga sumunod na araw, ang kubo ni na Aida at Roque ay naging mas tahimik kaysa dati, na parabang ang bawat dingding ay natutong mag-ingat sa lihim na nasa gitna nito. Ang itlog ay patuloy na nagpaparamdam ng init at ang lamat sa ibabaw nito ay unti-unting humahaba. Parang dahan-dahang binubuksan ng panahon ang isang pinto na matagal nang nakapinit. Walang tunog na marahas, walang biglaang paggalaw, tanging ang tiyak at hindi mapipigil na pagbabago. Pinili ng mag-asawa ang mas mahigpit na pananahimik. Hindi na sila nagtatagal sa palengke. Hindi na rin madalas pumasok si Roque sa gubat. Ang kanilang mga kilos ay naging maingat, parang bawat hakbang ay may timbang. Sa baryo, ang ganitong pagbabago ay hindi madaling hindi mapansin. May mga matang sanay magbasa ng kakaiba at may mga taingang bihasa sa paghihinala. Isang hapon, habang pauwi si Aida mula sa palengke na may kaunting paninda, napansin niya ang dalawang babae na tumigil sa usapan nang siya'y dumaan. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sumunod sa kanya at ang kanilang mga labi ay bahagyang gumalaw na parang may ibinubulong. Hindi ito bago kay Aida. Sanay na siyang mapag-usapan, ngunit ngayon, may bigat ang pakiramdam na iyon na parang ang usapan ay may tinutumbok na hindi niya nakikita. Pagdating sa kubo, agad niyang sinarhan ang pinto at lumapit sa hapag. Nandoon ang itlog, mas maliwanag ng kaunti kaysa kahapon. Ang lamat ay nahati sa dalawang guhit, parang mga ugat na kumakalat. Inilapit niya ang palad, hindi upang hawakan, kundi upang damhin ang init. Sa sandaling iyon, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanya, na parang may presensyang nagmamasid, ngunit hindi nananakot. Pagdating ni Roque kinagabihan, dala niya ang bigat ng araw at ang pakiramdam na may mga matang sumunod sa kanya mula sa bukid.
Hindi niya nakita ang sinuman, ngunit dama niya ang anino ng pagkahalata. Ikinuwento niya kay Aida ang pakiramdam at pareho nilang naunawaan na ang lihim ay hindi lamang sa pagitan nila at ng gubat. May mga pagkakataong ang hiwaga ay kusang umaalingaw-ngaw kahit walang salita. Sa gabing iyon, mas naging maliwanag ang itlog. Ang liwanag ay hindi lumalabas sa bintana, ngunit sapat upang makita ang bawat hibla ng pawid sa kisame. Umupo sila sa magkabilang panig, gaya ng unang gabi, at nagbantay. Ang init ay umabot sa kanilang mga palad kahit hindi nila ito hinahawakan. May marahang pag-igkas na muling narinig. Mas malinaw ngayon, at ang lamat ay bahagyang bumuka, nagpapakita ng kislap na parang araw sa loob ng ulap. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Pareho silang napalingon. Ang katok ay magalang, hindi marahas, ngunit sapat upang gulatin ang katahimikan. Hindi sila agad tumayo. Tiningnan ni Roque ang itlog at saka si Aida. May mga sandaling kailangang piliin ang pag-iingat kaysa sa takot. Muli ang katok, kasunod ang isang tinig na pamilyar. Isang kapitbahay na kilala sa baryo, nag-aalok ng tulong at balita. Walang masamang himig sa boses, ngunit may pag-usisa na hindi may tatago. Dahan-dahang tumayo si Roque at binuksan ang pinto ng bahagya. Ang liwanag sa loob ay hindi lumabas. Tila bakusang umiwas na natiling nakapaloob. Nagpalitan sila ng ilang salita. Payak, karaniwan, walang bakas ng kakaiba. Nang umalis ang kapitbahay, muling isinara ni Roque ang pinto at isinandal ang likod dito. Huminga siya ng malalim. Alam nilang ang ganitong mga pagbisita ay maaaring dumalas. Nang bumalik sila sa hapag, ang itlog ay tahimik. Ang liwanag ay bumalik sa banayad na antas at ang lamat ay nanatiling bukas ng kaunti, parang mata na nakapikit. Sa gabing iyon, napagpasyahan nila na ang biyayang dumating ay hindi lamang dapat bantayan laban sa hindi nakikita, kundi pati sa mga mata ng tao. At sa likod ng katahimikan ng baryo ng San Jose, unti-unting gumagalaw ang mga aninong handang sumubok sa tibay ng kanilang pananahimik. Lumalim ang gabi at tila ba mas mabigat ang dilim sa paligid ng kubo. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang mga tunog ng baryo ay unti-unting naglaho na para bang ang mundo sa labas ay kusang umurong upang magbigay daan sa kung anong nagaganap sa loob. Ang itlog ay nakapahinga sa gitna ng hapag. Ang liwanag nito ay hindi na lamang banayad, kundi may ritmo, marahang lumalakas at humihina na parang paghinga ng isang nilalang na naghahanda. Hindi na umalis sa tabi nito sina Aida at Roque. Ang kanilang mga katawan ay pagod, ngunit ang diwa ay gising na gising. Sa bawat sandaling lumilipas, dama nila ang paglapit ng isang pangyayari na hindi na maiiwasan. Ang lamat sa itlog ay unti-unting bumuka, hindi sa isang iglap kundi sa masinsing paghila ng oras na parang may kamay na maingat na humahaplos mula sa loob. Sa gitna ng katahimikan, may pumasok na kakaibang init sa kubo. Hindi nakakapasong init, kundi init na nagbibigay lakas. Ang pawid sa kisame ay tila ba kumintab sa liwanag at ang mga anino sa dingding ay naging mas malinaw, mas buo. Napansin ni Aida na ang kanyang paghinga ay gumaan at ang bigat na matagal niyang dinadala sa dibdib ay bahagyang nabawasan. May marahang tunog na umalingaw-ngaw, halos hindi marinig ngunit malinaw sa loob ng isipan. Hindi ito salita, ngunit may kahulugang malinaw na dumampi sa kanilang damdamin. Isang paanyaya na manatiling kalmado, isang paalala na ang takot ay hindi bahagi ng sandaling ito. Si Roque ay dahan-dahang lumapit, inilapit ang kanyang mga kamay sa itlog nang hindi ito hinahawakan. Ang init ay umabot sa kanyang mga palad at sa sandaling iyon ay parang may dumaloy na alaala ng gubat. Ang mga ugat ng puno, ang lupa at ang mga lihim na matagal nang nananahan doon. Biglang huminto ang liwanag at ang kubo ay nabalot ng panandaliang dilim.
Isang iglap lamang, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Pagbalik ng liwanag, mas malinaw na ang pagbuka ng itlog. Ang ibabaw nito ay nahati sa 3 guhit, at mula sa pagitan ay sumilip ang kulay na hindi maipaliwanag. Hindi purong ginto, hindi rin purong puti, kundi isang liwanag na tila ba pinagsama ang araw at buwan. Napaluhod si Aida, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng damdaming dumaloy sa kanya. Sa kanyang isip ay pumasok ang larawan ng kanilang mga taon ng kahirapan, ang mga gabing gutom, ang mga araw ng pagod, at ang mga pangarap na tila ba laging nauudlot. Sa harap ng liwanag, ang lahat ng iyon ay hindi nabura, ngunit nabigyan ng bagong saysay, na parang ang bawat paghihirap ay naging paghahanda. Unti-unting bumuka ang itlog hanggang sa makita ang loob. Hindi pa ganap na lumalabas ang nilalang, ngunit malinaw na may buhay na naghihintay. Ang liwanag ay pumuno sa kubo, hindi umaabot sa labas, na parang may hangganan na iginuhit para sa kanilang dalawa lamang. Sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang biyayang dumating ay hindi basta kayamanan. Ito ay isang pagsubok ng pananagutan, isang paalala na ang anumang ibinibigay ng hiwaga ay may kaakibat na tungkulin. Nang humupa ang liwanag, nanatiling bukas ang itlog, at sa loob nito ay may munting galaw na nagpapahiwatig ng nalalapit na pagsilang. Umupo muli sina Aida at Roque, magkatabi ngayon. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Wala silang sinabi, sapagkat alam nilang ang mga salita ay kulang upang ipaliwanag ang nasasaksihan. Sa labas ng kubo, muling bumalik ang mga tunog ng gabi. Ngunit sa loob ay may bagong katahimikan, isang katahimikan na may pangako. Alam nilang ang susunod na liwanag na sisilip mula sa itlog ay magdadala hindi lamang ng pagbabago sa kanilang buhay, kundi ng landas na magtuturo kung paano haharapin ang biyayang ibinigay ng gubat ng San Jose. Pagsapit ng madaling araw, ang liwanag na nagmumula sa itlog ay hindi na kumikislap lamang, kundi nanatiling buo at malinaw, na parang isang munting araw na maingat na inilagay sa gitna ng kanilang tahanan. Ang hangin sa loob ng kubo ay mainit ngunit sariwa, at ang amoy ng lupa at dahon ay sumingaw na tila ba may bahagi ng gubat na pumasok at nanahan sa loob. Hindi na umalis sina Aida at Roque sa kanilang kinauupuan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa itlog. Ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok sa ritmo ng inaabangang sandali. May marahang paggalaw sa loob ng nabuksang balat. Ang munting galaw ay sinundan ng isa pa, mas malinaw, mas tiyak. Ang liwanag ay bahagyang humina, na para bang nagbibigay daan sa isang anyong unti-unting humuhubog. Sa pagitan ng mga guhit ng balat, may sumilip na balahibo, makintab, pino, at may kulay na hindi matukoy kung ginto ba o liwanag lamang. Ang galaw ay maingat, hindi nagmamadali, na parang ang pagsilang ay may sinusunod na sinaunang alituntunin. Unti-unting bumuka pa ang itlog hanggang sa tuluyang mahulog ang mga piraso ng balat sa hapag. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang sisiw na hindi pangkaraniwan. Ang katawan nito ay maliit ngunit buo ang tindig. Ang mga mata ay maliwanag at malinaw, at ang balahibo ay tila ba humihigop ng liwanag sa paligid. Hindi ito umiyak o nagingay. Sa halip na natili itong tahimik, tumayo sa ibabaw ng hapag na parang batid na ang mundong kinalalagyan nito ay hindi basta-basta. Napaupo si Aida sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi ng takot kundi ng pagkamangha. Si Roque naman ay tumayo ng marahan. Inilapit ang sarili, ngunit nanatiling may pagitan, na parang may iginagalang na hangganan.
Sa kanyang isipan ay dumaloy ang pakiramdam na ang kanilang kubo ay naging saksi sa isang bagay na higit sa kanilang buhay, higit sa kanilang mga pangarap. Ang sisiw ay tumingin sa kanila, una kay Aida, saka kay Roque. Walang tinig na narinig, ngunit may malinaw na damdaming dumampi sa kanilang loob. Isang katahimikan na may dalang pagtitiwala. Ang liwanag na bumabalot sa nilalang ay unti-unting humina hanggang sa ito'y maging kasing liwanag na lamang ng karaniwang umaga. Ang kubo ay bumalik sa anyong payak, ngunit ang hangin ay may dalang bagong sigla. Ilang sandali pa, ang sisiw ay gumalaw at tumuka sa ibabaw ng hapag. Sa bawat munting galaw nito, may tila babakas ng init na naiiwan, at ang kahoy na dating kupas ay nagkaroon ng panandaliang kintab. Hindi ito naghahanap ng pagkain o inumin. Sa halip, tumayo ito ng tuwid na parang naghihintay. Sa sandaling iyon, naramdaman nina Aida at Roque ang kakaibang gaan sa kanilang katawan. Ang pagod na matagal nang nakaipon sa kanilang mga buto ay bahagyang naglaho. Ang kanilang mga paghinga ay naging pantay at ang bigat ng pang-araw-araw na alalahanin ay tila ba umatras. Hindi nila alam kung paano ipaliliwanag ang pakiramdam, ngunit malinaw sa kanila na ang presensya ng nilalang ay may dalang pagbabago na hindi kailangang ipilit. Nang sumikat ang araw at pumasok ang liwanag mula sa bintana, ang sisiw ay kumilos patungo sa gilid ng hapag at tumalon pababa sa sahig na lupa. Tumayo ito roon, tahimik at tumingin sa pintuan ng kubo. Hindi ito nagtangkang lumabas. Nanatili lamang itong naroon na parang sinasabing ang lugar nito ay sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Aida at Roque na ang isinilang ay hindi lamang isang hayop na dapat alagaan. Ito ay isang tanda ng tiwala mula sa hiwagang matagal nilang iginalang. At sa katahimikan ng umagang iyon, alam nilang ang kanilang buhay ay tuluyan ng nagbago. At ang bawat hakbang mula rito ay kailangang tahakin ng may pag-iingat at pananagutan. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagsilang, nanatiling tahimik ang kubo ni Aida at Roque, subalit ang katahimikang iyon ay may kakaibang bigat at sigla. Ang munting nilalang na isinilang mula sa itlog ay mabilis na lumaki, hindi sa laki ng katawan kundi sa presensyang dala nito. Ang sisiw ay naging ganap na manok sa loob lamang ng ilang araw. Ang balahibo ay kumintab sa liwanag ng umaga at ang tindig ay matatag. Wari may alam na layuning hindi pa nila nauunawaan. Hindi ito tumilaok tulad ng karaniwang manok. Sa halip, sa tuwing sisikat ang araw, ito'y tahimik na lalapit sa pintuan ng kubo at tatayo roon, nakaharap sa silangan. Sa sandaling iyon, ang liwanag na pumapasok ay tila ba mas malinaw at ang hangin ay nagiging mas magaan. Napansin ni Aida na sa mga oras na iyon, ang kanyang katawan ay hindi agad napapagod at ang kanyang mga kamay ay tila mas magaan sa gawain. Isang umaga habang naglilinis si Aida sa paligid ng kubo, napansin niya ang isang bagay sa tabi ng dapugan. May nakahimlay na maliit na sisidlan na yari sa luwad. Hindi niya maalala kung kailan iyon napunta roon. Nang kanyang buksan, nakita niya ang kaunting bigas. Malinis, puti at sapat upang makapagluto ng kanin para sa ilang araw. Hindi iyon marami, ngunit sa kanilang kalagayan, ito'y isang biyayang hindi may kakaila. Hindi nagtagal, napansin din ni Roque ang pagbabago sa kanyang ani. Ang lupang dati matigas at tuyot ay tila ba mas madaling bungkalin. Ang mga punlang palay ay mas luntian at ang mga tangkay ay mas matibay. Hindi ito bigla ang kasaganaan, ngunit malinaw ang kaibahan. Ang bawat butil na itinanim ay tila ba may dagdag na lakas na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pagbabalik ni Roque mula sa bukid, naroon ang manok sa loob ng kubo, tahimik na nagmamasid.
Hindi ito humihingi ng pagkain, ngunit kapag may inilapag na butil o tira ng kanin, marahan itong tutuka na parang tinatanggap lamang ang iniaalay. Walang pag-aagawan, walang kasakiman. Sa bawat pagtanggap, may kapalit na katahimikan at gaan sa loob ng tahanan. Sa baryo, unti-unting may mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing tila gumaan ang anyo ni na Aida at Roque na ang kanilang mga mata ay may liwanag na hindi dating naroroon. May mga napapadaan sa kanilang kubo na nagsasabing ang lugar ay parang mas malamig at mas payapa kaysa sa iba. Ngunit walang tuwirang tanong na ibinabato at ang mag-asawa ay nanatiling payak sa kanilang kilos, hindi nagbubunyag, hindi rin nagmamalaki. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang mag-asawa, napansin ni Aida na may nakapatong na maliit na piraso ng ginto sa tabi ng kanilang palayok. Hindi ito lantad na kumikislap, ngunit malinaw ang bigat at halaga. Tiningnan niya si Roque at pareho nilang alam na ito ang unang malinaw na tanda ng biyayang hindi lamang para sa sikmura kundi para sa kinabukasan. Hindi nila ito agad ginamit. Inilagay nila ang piraso sa isang sisidlan at itinago sa ilalim ng sahig. Alam nilang ang biyayang dumating ay dapat pangalagaan, hindi ipagsigawan. Ang manok ay nanatiling tahimik, ngunit sa mga mata nito ay may anyong tila nakamasid. Sinusukat ang kanilang mga pasya. Sa gabing iyon, bago matulog, naramdaman ni na Aida at Roque ang kakaibang kapayapaan. Hindi pa sila mayaman, hindi pa rin nawawala ang kahirapan, ngunit malinaw sa kanila na ang landas na kanilang tinatahak ay may gabay. At sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan, ang unang biyaya ay nagsilbing paalala na ang kasaganaan ay dumarating hindi sa biglaan, kundi sa marahang paghubog ng pagtitiwala at pag-iingat. Habang lumilipas ang mga linggo, ang biyayang dumadaloy sa tahanan ni na Aida at Roque ay unti-unting nagkakaroon ng hugis na hindi na maikakaila. Ang mga butil ng palay sa bukid ni Roque ay nagsimulang mamunga ng masagana at ang lupa ay tila ba hindi na tumatanggi sa anumang itinatanim. Ang mga simpleng gawain sa araw-araw ay nagiging mas magaan at ang kanilang mga katawan ay hindi na agad pinanghihinaan ng lakas. Subalit kasabay ng paggaan ng buhay ay ang pagbigat ng mga pagpiling kailangang harapin. Sa baryo ng San Jose, ang pagbabago ay bihirang manatiling lihim. May mga matang sanay magbantay sa kaibhan at may mga taingang handang sumalo ng anumang bulong. Unti-unti, ang katahimikan sa paligid ng kubo ay nagiging paksa ng tahimik na pag-uusap. May mga dumaraan na nagtatagal ng tingin, may mga ngumingiti na may halong pag-usisa, at may mga bumabati ng may kakaibang lambing sa tinig. Isang hapon, may dumalaw na kamag-anak ni Aida, dala ang balitang kumakalat sa baryo. Hindi tuwirang sinabi ang hinala, ngunit malinaw sa mga salitang binibitawan na may mga nagtatanong kung paano biglang gumaan ang buhay ng mag-asawa. Nakinig lamang si Aida, ang muka ay payapa, ang mga mata ay hindi nagkukwento. Sa kanyang dibdib, may munting pagkabahala sapagkat alam niyang ang hiwaga ay hindi dapat pinipilit ilantad. Pag-alis ng bisita, bumalik ang katahimikan sa kubo. Nandoon ang manok, tahimik na nakatayo sa tabi ng dingding, ang balahibo ay kumikislap sa liwanag ng hapon. Lumapit si Roque at umupo sa bangkong kawayan. Sa kanyang isip ay malinaw ang tanong na matagal nang umuukil-kil. Hanggang saan ang maaari nilang tanggapin at kailan dapat tumanggi. Sa gabing iyon, may panaginip si Aida na malinaw at mabigat sa damdamin. Nakita niya ang gubat ng San Jose na masinsin at madilim. At sa gitna nito ay ang manok na nakatayo sa isang ugat ng matandang puno. Sa paligid ay may mga aninong tila ba humahabol sa liwanag. Walang salita ang nilalang, ngunit ang tingin nito ay may dalang babala. Ang kasaganaan na walang pag-iingat ay nagiging kapahamakan. Pagmulat niya kinabukasan, ibinahagi niya ang panaginip kay Roque.
Tahimik itong nakinig at sa kanyang dibdib ay may pag-ayon na hindi kailangang ipahayag. Alam niyang ang biyayang nasa kanila ay hindi lamang para sa sarili. May hangganan itong hindi dapat lampasan at may mga pintong dapat manatiling nakasara. Mula noon, mas naging maingat ang mag-asawa. Hindi nila ipinagbili ang anumang ginto na kusang lumilitaw. Hindi nila pinalawak ang bukid ng lampas sa kaya nilang ipaliwanag. Ang kanilang mga kilos ay nanatiling payak at ang kanilang mga salita ay naging mas maikli. Sa bawat pagtanggi sa labis, may kapalit na katahimikan na mas buo at mas payapa. Sa isang dapit hapon, may dumating na isang matandang hindi kilala. Huminto sa may pintuan ng kubo at tumingin sa paligid na parang may hinahanap. Hindi siya nagtagal. Tumingin lamang siya sa loob, sa manok na tahimik na nagmamasid at saka umalis ng walang salita. Sa likod ng katahimikan, naramdaman ni na Aida at Roque ang bigat ng sandaling iyon. Isang paalala na ang hiwaga ay may mga bantay na hindi laging nagpapakilala. Sa pagtatapos ng araw, naupo ang mag-asawa sa harap ng kubo, pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno. Sa pagitan nila ay ang katahimikang may dalang pasya. Hindi nila alam kung hanggang kailan mananatili ang biyaya, ngunit malinaw sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto o ani, kundi sa kakayahang pumili ng tama sa gitna ng tukso. Dumating ang panahong ang katahimikan ng baryo ng San Jose ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga bulong na dati mahina at hindi tiyak ay unti-unting nagkaroon ng hugis at direksyon. May mga pangyayaring hindi maipaliwanag, mga pananim na biglang nanlalanta sa ibang bukid, mga hayop na nawawala sa gabi, at mga tahanang dinadalaw ng di maipaliwanag na pagkabalisa. Sa gitna ng mga usaping iyon, ang kubo ni na Aida at Roque ay nanatiling payapa at ang kaibhang iyon ang lalong nagbigay diin sa kanilang katahimikan. Isang umaga, habang si Roque ay nasa bukid, may dumating na isang lalaki na kilala sa baryo bilang masinop at masikap, ngunit kilala rin sa lihim na paghahangad na laging mauna at mangibabaw. Lumapit siya kay Aida na abala sa paglilinis sa paligid ng kubo. Ang kanyang tinig ay magalang, ngunit ang mga mata ay hindi mapakali, palipat-lipat sa loob ng tahanan na parang may hinahanap. Nagpalitan sila ng ilang salitaan na pawang karaniwan. Subalit sa likod ng mga tanong tungkol sa ani at panahon, may halong pag-usisa na hindi maitago. Hindi nagbigay si Aida ng anumang pahiwatig. Ang kanyang mga sagot ay payak at sapat lamang. Sa huli, ang lalaki ay umalis na may ngiting pilit at mga matang puno ng pag-iisip. Nang gabing iyon, naramdaman ni na Aida at Roque ang pagbabago sa hangin. Ang manok ay hindi tumayo sa pintuan gaya ng dati. Sa halip, ito'y nanatili sa gitna ng kubo. Ang balahibo ay bahagyang nakatayo at ang mga mata ay mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang init na karaniwang banayad ay naging mas buo na parang may binabantayang hangganan. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig silang yabag sa labas. Hindi ito mabigat, ngunit sapat upang gumising ang pandama. Hindi sila tumayo agad. Ang katahimikan sa loob ay mas makapal kaysa sa dilim sa labas. Maya-maya, ang mga yabag ay huminto at ang hangin ay tila pa bumalik sa dati. Nang sumilip si Roque sa maliit na siwang ng pinto, wala siyang nakita, ngunit ang lupa sa labas ay may bakas ng mga paa na hindi niya matukoy kung kanino. Kinabukasan, kumalat ang balitang may nagtangkang pumasok sa isang kubo sa dulo ng baryo, ngunit umatras ng walang nakuha. Walang pangalan ang binanggit, ngunit ang mga mata ng ilang nakikinig ay palihim na tumingin kina Aida at Roque. Sa gitna ng mga usapan, naramdaman ng mag-asawa ang bigat ng pagsubok, ang hangganan sa pagitan ng pag-iingat at pagkatakot. Sa gabing iyon, muling nagbantay ang manok sa gitna ng kubo.
Ang liwanag nito ay hindi lumalabas, ngunit sapat upang punuin ang loob ng tahanan ng pakiramdam ng katiwasayan. Si Aida at Roque ay umupo sa magkabilang panig, tahimik, ang kanilang mga isip ay malinaw sa isang bagay. Ang biyayang dala ng hiwaga ay hindi lamang nagbibigay, kundi sumusubok sa mga pusong humahawak dito. Sa pagitan ng mga anino at pagnanasa ng tao, alam nilang papalapit na ang sandaling haharapin nila ang pinakamabigat na pagsubok. Ang pananatiling tapat sa katahimikan, kahit ang mundo sa paligid ay humihila patungo sa pagnanasa. Sumapit ang panahon ng anihan na tila ba mas maliwanag ang araw sa baryo ng San Jose. Ang mga palayan ay nagmistulang dagat ng ginto at ang hangin ay may dalang bango ng hinog na palay. Sa gitna ng kasaganahang iyon, ang kubo ni Aida at Roque ay nanatiling payak. Hindi nagbago ang anyo, hindi nagpalawak ng bakuran, at hindi nagpakita ng labis na kaibhan. Subalit sa loob, malinaw ang pagbabago, isang katahimikang buo, hindi na lamang pag-iingat kundi pag-unawa. Sa mga huling linggo, ang manok na engkanto ay mas madalas manatili sa gitna ng kubo, hindi na tumatayo sa pintuan tuwing umaga. Ang balahibo nito ay hindi na gaanong kumikislap. Ang liwanag ay naging banayad, halos karaniwan. Hindi ito senyales ng pagkawala, kundi ng paglipat, mula sa malinaw na pagpapakita patungo sa tahimik na pagtanod. Isang gabi, habang nakaupo sina Aida at Roque sa harap ng kubo, pinagmamasdan ng buwan na dahan-dahang umaakyat sa langit, naramdaman nila ang kakaibang kapayapaan na matagal nang hindi dumadalaw. Walang yabag sa labas, walang bulong sa hangin. Ang baryo ay tila ba huminto, na parang nagbibigay daan sa isang huling paalala. Pagpasok nila sa loob, napansin nilang ang manok ay nakatayo sa tabi ng hapag, tahimik, ang mga mata ay malinaw, ngunit walang hinihingi. Sa sahig, may maliit na sisidlan na hindi nila napansing naroon kanina. Sa loob nito ay may ilang piraso ng ginto. Hindi marami, ngunit sapat upang magbigay ng katiyakan sa mga darating na taon. Wala nang dagdag na liwanag, wala nang init na kakaiba. Tanging ang malinaw na pakiramdam na ito na ang hangganan. Naupo sina Aida at Roque sa magkabilang panig ng hapag. Walang salita ang binigkas. Hindi na kailangan. Alam nilang ang biyayang dumating ay naganap na ang layunin. Hindi upang gawing marangya ang kanilang buhay, kundi upang ituwid ang bigat ng kahirapan at ibalik ang dangal ng pag-asa. Ang labis ay hindi ipinagkaloob sapagkat ang labis ay nagiging simula ng pagnanasa. Sa hating gabi, marahang gumalaw ang manok. Lumapit ito sa pintuan at huminto roon. Binuksan ni Roque ang pinto ng bahagya. Ang hangin sa labas ay sariwa at ang liwanag ng buwan ay sapat upang makita ang landas patungo sa gubat ng San Jose. Tumingin ang manok sa kanila, isang sulyap na may dalang pasasalamat at paalala. Pagkaraan, tumapak ito palabas at naglaho sa anino ng mga puno, walang tunog, walang bakas. Nanatiling bukas ang pinto ng ilang sandali. Pagkatapos ay isinara ni Roque at umupo sa tabi ni Aida. Ang kubo ay bumalik sa ganap na katahimikan. Walang liwanag na kakaiba, walang init na dumadaloy. Ngunit sa loob ng kanilang dibdib, may katiyakang nanatili. Sa mga sumunod na araw, ipinagbili nila ang bahagi ng ani, binayaran ang mga utang, at inayos ang kubo ng hindi labis, pinalitan ng sirang pawid, pinatibay ang dingding at nagtira para sa tagtuyot. Hindi sila umalis sa baryo, hindi rin sila naging paksa ng inggit. Ang kanilang buhay ay nanatiling simple, ngunit hindi nasalat. At sa tuwing daraan si Roque sa gilid ng gubat o si Aida ay maglalakad pa uwi sa dapit hapon, may pakiramdam silang may mata sa malayo. Hindi nagbabantay upang manakot, kundi upang tiyakin na ang hangganan ay iginagalang.
Sa baryo ng San Jose, naging bahagi sila ng katahimikan na bihirang mapansin, ngunit kailanman ay hindi mawawala. Sa huli, ang yaman ni na Aida at Roque ay hindi nasukat sa dami ng ginto o laki ng ani, kundi sa kakayahang tumanggap, mag-ingat at tumigil sa tamang oras. At sa pagitan ng gubat at ng kanilang kubo, nanatili ang isang lihim na tahimik na nagpatunay na ang tunay na biyaya ay yaong marunong bumalik sa dilim matapos magbigay ng liwanag. Wakas.